NUP, the second largest political party in Congress, nagpahayag na hindi susuporta sa impeachment complaint laban kay BP Sara kung walang matibay na ebidensya. Hello, good morning mga kapobre. This is your Cap John Official. Magandang araw sa ating lahat mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog na naman mga kapobre. So for today's vlog ay pag-usapan natin tong impeachment ni BP Sara. Trending ngayon mga kapobre ang pahayag sa isa sa pinakamalaking political party po dito sa ating bansa, ang NUP. Nagsalita po ang kanilang acting president, Congressman Ronaldo Puno, na ebidensya muna bago boto. Ito po ay nagpapahiwatig na hindi sila buboto sa impeachment complaint na inihain laban kay BP Sara kung walang panibagong ebidensya po ang ipapakita ng komite. Kung matatandaan natin mga kapobre, ang impeachment complaint ay ganun pa rin ang reklamo. Yung confidential funds na dati nang dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional. So ngayon ang second largest political party ay humihingi ng dagdag na ebidensya para sila ay pumanig. So para maintindihan natin mga kapobre, panoorin natin itong pahayag ni acting president ng NUP, Congressman Ronnie Puno. Here we go. Ebidensya muna bago boto. Yan pa rin ang posisyon ng National Unity Party pagdating sa impeachment case ni VP Sara. May agam-agam daw kasi ang partido sa mga reklamo at testigo laban sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nanindigan ng National Unity Party o NUP na sa mga ebidensya pa rin nila ibabase ang kanilang boto kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. We will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not. Pag-aralan ninyo, tignan nyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan eh. Kasama sa umani grounds for impeachment ang grave threats. Kaugnay sa naging pahayag ni VP Sara na tila binantaan niya ang buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang defensa ng Vice President is conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din to mga to. Kami, position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin eh. Di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. Sa issue ng paglustay umano ng confidential funds ng OVP at DepEd, wala pa naman daw sapat na ebidensya na may ninakaw ang pangalawang Pangulo. Sa mga akusasyon naman ng umunay bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa bikutan, kahit sabihin sa iyo na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people. 41 miyembro ng NUP, ang second biggest party sa House of Representatives. Noong nakaraang taon, marami sa kanila ang pumabor sa impeachment. At noong committee hearing kaugnay sa kasalukuyang impeachment complaints laban kay VP Sara, bumoto rin ang maraming miyembro ng partido na ito ay sufficient in substance.